Okay, magandang araw Pilipinas. Narito po tayo sa opisina ni Ginoong Gary Trencio, ang OIC ng Tourism Officer ng Paite, Laguna. Sir, kamusta na po ang Paite ngayon? Ngayon, okay naman ang Paite recovery pagkatapos ng ating COVID. So, balik kami sa mga promotional thing, tapos yung aming balik sa festival, tapos nire-resume namin lahat ng mga activities para sa promotion ng Ukit at Taka. Okay. Sir, ano po ba makikita natin sa Paite regarding po sa Ukit Taka Festival? Kasi pag sinabing Ukit, ito yung product ng carvings, at yung Taka, ito yung paper mache. So mostly, doon kami nakatutok. Katulad mamaya, may mga float, tapos may mga parada na suot nila yung mga gown na yari sa papel. So yun yung sa paper mache. Tapos, sa isang araw, magkakaroon kami ng sabayang pag-ukit. So ibig sabihin, lalabas yung mga magagaling naming carvers, tapos iba-ibang medium. May mag-uukit ng sabon, may mag-uukit ng yelo, kahoy, fruit and vegetable. Kaya lang hindi namin mauukit ngayon yung chocolate tsaka butter kasi kailangan nasa malamig na lugar yun eh. Bali po yung ating, ano-ano po yung mga delicacies na ating pinagmamalaki dito sa ating bayan? Marami, katulad ng pag sinabing minanok, akala nila may manok. Pero yun ay inihaw na talong na ginataan. Pero ang tawag dun dito sa Paite, minanok. Tapos meron din kaming sinantulan. So yung sinantulan, pwede siyang ulam pero galing sa prutas na santol. So isa pa rin yun. So meron pa kaming bibingkang hipon. So yung hipon mismo, yung pagluluto ng bibingka, yung may baga sa ibabaw at sa ilalim. Pero hipon siya. So may mga ilang delicacies na dito lang sa Paite makikita. Okay. Sir, saan po nagsimula ang wood carving at design? Sino po ba ang nagsimula nito? Yung founding anniversary ng Paite, 1580. So hindi na makaagad nag-uukit siya ng mga images. Nag-umpisa yung pag-uukit ng bangka. Tapos may mga dumaang mga paring Kastila. Tinanong, ang tanong nung paring Kastila doon sa mga nag-uukit ng bangka, anong lugar ito? Siyempre, yung mga nag-uukit ng bangka, hindi naintindihan. Ang pagkakaintindi nila, anong gamit ang ginagamit sa pag-uukit. Susumagot sila ng paet. Kasi ibig sabihin ng paet, chisel, yung pag-uukit. So, pumasok sa isip ng mga paring Kastila na yung lugar na yun ay Paet, kaya tinawag na Paete. Pero kung tutuusin, ang Paet ay uri ng pang-ukit. Kaya doon nag-umpisa yung salitang Paite na napangalan sa bayan ng Paite. Pero sir, sino po yung nagsimula ng mga wood carving na yan o sculpture sa ating mga kababayan noon? Halos lahat ng mga nakatira dito, nag-uukit na. Pero isa sa famous master sculpture, si Mariano Madriñan. Yun yung naging local hero namin. Kasi noong 1887, siya yung pinadala sa Germany para sa isang lumahok sa sculpture competition o sculpture exhibit. So napili yung kanyang obra na tinatawag na Mater de la Rosa. Kasi maganda yung pagkakaukit eh. Parang buhay na buhay. So binigyan niyo ng recognition as a gold medal. So, first time, yun pa lang yung na-record sa history ng 1887, yung international artist na binigyan ng international award. Until now, siya pa rin nag-reign. Siya yung ginawa naming local hero. Tapos, yung birthday niya, September 25. So, nagkaroon ng ordinansa na i-celebrate yung birthday niya as Ukit Taka Festival. I see. Okay. Sino-sino po ang mga mang-uukit na sumikat ngayon dito sa ating bayan, aside po sa ating hero?
may mga sumunod sa yapak niya? Marami. Kung isa-isahin mong barangay, ang Paite ay nabubuo ng siyam na barangay. Lahat yan lang may mag-uukit. Pero may ilan dyan, kung kilala mo si Mang Luis Aka, yung merong Ak Museo doon sa dulo. Kasi siya, hindi siya ordinary sculptor, master sculptor siya. So, mayroon pa kaming isa tulad nung narinig mo na Manny Baldemor. So, yun yung mga gusto namin i-nominate sa National Artist. Kasi sila talaga exceptional artist pagdating sa painting, sculpture. Meron pa tinatawag na painture, yung combination ng pag-uukit at ng pagpipinta. Sir, ang mga programa at proyekto ng tourism para sa ating mga mangukit, ano po ba yung mga programa ninyo na para mas lalong lumakas o palakasin ang mga ganitong proyekto? Siyempre, bago mo palakasin, minsan mamakita muna yung mga problema. Tapos bago sa problema, makakita ka ng paraan para ma-maintain mo yung kultura at sining. Kasi kultura at sining na Paite, yung pag-uukit at pagtataka. Katulad nung yung mga magagaling natin mag-uukit, nag-abroad yan. Kasi yung demand sa abroad, mas malaki ang sweldo. So, compare dito, mahina. So, gagawin ng munisipyo, magte-train yan ng mga bago. Katulad nung may summer workshop kami. Kailangan pala ang pag-uukit, as early as school entrant pa lang, i-prepare mo na para paglaki magagaling na sila. So, as young as 7 years old, nag-start na kami mag-train dyan. Mag-uumpisa sila sa clay sculpture. Pagtapos nila, doon naman sa soap sculpture, tapos fruit and vegetable, tapos kahoy, yellow, chocolate, butter. Para yung stages, tsaka yung skill, ay makuha mo muna yung basic bago ka magkahoy. So, sa early stage pa lang, kailangan may maturuan mo na. Tsaka yung interest ng mga bata, para makita mo yung interest nila, masuportahan ng LGU tapos tuloy-tuloy na yun. Para mapunduhan. Okay. Bali, sir, yung mga ating bilang isang tourism officer, sir, ano po ba yung mga magagandang tanawin o mga natatagang paraiso na pwede natin ipagmalaki at i-invite ang ating mga turista dito sa ating bayan? Kasi isa sa pinagmamalaki namin yung aming simbahan. Kasi yung passage ng simbahan, semento yan na inukit din. Tapos sa loob ng simbahan yung mga altar, nandun yung mga lumang santo na inukit din ng mga taga-Paite. So bukod dyan, meron pang pwedeng puntahan yung bundok sa Paite. Doon sa may tinatawag namin Tatlong Cross. So doon kasi ay yung kung gusto mo mag-relax at malayo sa syudad, pwede ka naman pumunta doon kasi yun yung pilgrimage site. Makikita mo yung buong Laguna de Bay, tapos yung mga karatig bayan. So nakaka-relax. Isa yun sa dinarayo ng mga turista dito sa Paite. Tsaka ano pa ho? Mga falls or whatever. Itong JB Quezada. JB Quezada Street kasi tapatan niya ng mga handicrafts, tsaka souvenir shop. So kung kailangan mo ng mga exquisite item, dyan mo lang makikita. So personalized item, pwede ka magpagawa. Tapos yung ibang product, bukod sa pag-uukit, yung pagtataka din. Kasi yun naman pagtataka at pag-uukit, yun yung pinopromote namin kasi yun yung mga pangunahing trabaho dito sa Paite. Pagkababaihan, taka. Pag mga kalalakihan, wood carvings. Pero sir, lahat ng mga items na nagagawa, mga finished product, naipapadala na po ba ito sa ibang bansa or may exporting na tayong ginagawa or kasi pag-gate niyan, iba kasi yung product mo or ang market mo kasi ay
abroad. Oo, for abroad. Pag ukit mo, usually, yun ay personalized item. Pinapagawa yun. Tulad ng Vatican City. Nagpagawa ng Pedro Calungsod. Dito rin. Dito sa Paite. Yung sa movie ng Machete, dito rin ginawa. Usually made to order pag sculpture kasi ang sculpture kasi sabihin na natin medyo mahal. Collectible items naman yan. Hindi yung pang-commercial. Iba kasi yung pang-commercial item sa collectible item. Okay. Sir, ano mensahe mo para sa ating mga kababayan at ngayon din po paanyaya sa ating mga OFW at ang iba't iba pong mga bayan na or bansa na gusto bisitahin ng inyong bayan? Mensahe po. Ang mensahe ko sa kanila para sa ating mga OFW, para sa ating karatig bayan at bayan, bumisita sila dito sa ating lugar sa Paite, Laguna. Pwede silang magpabook sa tourism office para ma-assist namin. Doon makikita nyo at pwede rin kami magpa-demo yung actual exhibition ng carvings, iba-ibang medium. Pwede rin demo ng pagtataka. Tapos makikita nila yung aming handicraft shop, yung iba-ibang klaseng items nandun na. Okay. So may enjoy nila yung talagang work of art. Nandito talaga, especially carvings. Okay. Kaya nga ang Paite ay tinaguri ang carving capitals of the Philippines. Kasi lahat ng medium dito na inuukit. Hindi lang kahoy. Okay, maraming salamat po kay Ginoong Gary Trencio ng ating butihing OIC ng Tourism Department ng Paite, Laguna. Ito po si Buona Grace para sa Paite, Laguna. Salamat po.